nakadebigla ito. Okay. So meaning, sino pa i-impeach niya wala na yung impeachable official. Ngayon siya mag-resign, basically po, hindi siya na-impeach, no? And pwede pa siyang tumakbo sa next election kasi nga wala pa siyang conviction naman doon sa kanyang kaso. Nako po, bigla ang pangyayari na naman ito. Sara Sayad Lustay Duterte magre-resign ngayon sa pwesto. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Matindi, mainit, kapapasok pa lang ho. Balita, latest update tungkol dito sa Malakihan Sayad Lustay Duterte. Nakaw ay hindi ho nakatiis. Hindi na ho nakayanan. Hindi kaya ng kanyang utak kasi ang trabaho. Hindi kaya ng laman ng kaisipan ang kanyang trabaho bilang pangalawang pangulo. At higit sa lahat, ay nakorner na ho ng matitibay na ebidensya. Wala na ho itong lusot. Kaya tantanging paraan niya, mga kaibigan, magre-resign ngayon sa pwesto. Sa like, mga kaibigan, sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po, please subscribe my YouTube channel sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Please comment po sa comment section kapag mayroon po kayong pagkakataon. Matindi ho. Hindi na ho tayo nagulat sa balita na ito. Dahil sabi nga niya, meron siyang plan A, meron siyang plan B. Hanggang saan ang plano mo? A, B, C, D, E, F, G, H. Baka lahat ng letra na yan may plano ka. Sara Sayad. Eto. Ibabahagi ko po sa inyo. Hindi po ito fake news. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, patapusin po ang video para lubos niyo pong maunawaan at mag-comment po sa comment section. Ini-spread po natin ang inyong mga comment. Ay sandali. Gusto ko munang kunin ang inyong panig. Kayo po ba ay pabor na itong si Sara Sayad Lustay ay mag-resign ngayon? Karapatan nyo magbigay ng anumang public opinion. Ito, nako, ay matindi ho ito. Ibabahagi ko po sa inyo. Panoorin po, buhat ito sa News 5. Ilang oras pa lang po nakakaraan ang balita na ito. Shoutout po sa lahat, pakinggan po natin. Grabe ho ito. Alam kong hindi kayo magugulat dahil alam nyo na, ito ang plano ni Sara Sayad Lustay. Shoutout po sa lahat. Ito. Kung mag-resign siya ngayon, na wala pa po kayong articles of impeachment na aprobado. Na hindi pa na-forward ng Senado, tingin ko parang magiging multi na academic lahat ito. Okay. So meaning, sino pa i-impeach niya wala na yung impeachable official. Wala. Tama, ano Tama po. Also kasi doon sa articles of impeachment kasi, dalawa ang prayer dyan Yung isang prayer removal, yung isang perpetual disqualification. Pero siyempre, yung tanong po kasi ninyo, hindi pa na-forward sa Senado Kasi kung na-forward na po sa Senado, may jurisdiction ng Senado, hawak na nila yung articles of impeachment, ang isasagot ko po sa inyo ay sa akin pong personal na opinion, dapat ituloy pa rin kasi kailangan sagutin din yung isang prayer. Kasi ang prayer, normally, dalawa yan. Removal and hindi naman po uro yun and. Pero sa tanong po ninyo, hindi pa na-forward. O di siyempre, iba po ang sitwasyon nun para magiging modern na academic po yung sitwasyon. Opo, yes sir. Kasi nga po, ang prayer po nito sa bandang dulo. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Importanteng mahalaga na mapakinggan, mapanood niyo po ito. Dahil ito po ang pinag-uusapan ay usapang pag-resign ni Sara Sayad Lustay. Kung ano po ang mangyayari sa kanya, mga kaibigan, pagkatapos niya pong mag-resign. Ito po ang kasagutan, mga kaibigan. Panoorin, pakinggan po natin. Ang kanya pong administrative penalty ay removal from office and
disqualification. Yeah, perpetual, hindi na maaaring tumakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno o maglingkod sa gobyerno. So, dito po sa senaryo na kung ngayon siya mag-resign, basically po, hindi siya na-impeach, no? And pwede pa siyang tumakbo sa next election kasi nga wala pa siyang conviction naman doon sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Pero sabi nga natin, baka hindi mangyari yun. In the Senate, in case po na siya mag-resign, ang inyo pong legal opinion dito, dapat ituloy. Kami nasa Senate na. Kasi po, hindi pa po nila sinasagot yung isang prayer. Ibig sabihin, ito po yung hinihiling. Kasi dalawa po yan. Kaya lang, kung bagay po na sinasabi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senate. Parang korte yan, hindi pa na ipo-forward sa korte. Wala na yung may nangyari na dun sa tao. So ano pa yung nire-resolve pa dun? Opo. Sige po. So kung sakasakali nga ito bumalik ng Senado, kung mag-resign ng Vice Presidente, dapat ituloy pa rin ang paglilitis. No. Otherwise, maliban na lamang kung pipigilan na naman po ng Supreme Court. Ayan mga kaibigan, buwan po dito sa News 5 sa programa po ni Ted Pailon. Shoutout Ted Pailon, paintulot ang paggamit ng inyong video clips. Ito! Disclaimer lang, hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Kung nasabi po natin na itong si Sara Sayad Lustay ay magre-resign ngayon, ay nandiyan naman ho. Ibinahay ko po sa inyo ang resibo at ang katunayan. Kung magre-resign ngayon si Sara Sayad Lustay, ano po ang mangyayari? Tuloy ba ang impeachment? Siya po ba ay makakatakbo pa bilang presidente? Siya po ba ay papayagan pa na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno? Hindi ko na po iisa-isahin ang mga kasagutan sa tanong na yan dahil naibahagi ko na po sa inyo. Nandiyan, napakinggan po natin, napanood kasama sa programa ni Ted Pailon ang kasagutan nitong membro ng House Justice Committee na si Congressman Chua. Maliwanag po ang kanyang pinaliwanag. Kung hindi nyo po lubos na unawaan ang mga kasagutan at katanungan tungkol sa pag-resign ni Sara Duterte ngayon, kung sakali, pwede nyo po i-replay ang video na ito para sa lubos nyo po pangunawa. Mga kaibigan, hindi pa ho nagre-resign si Sara Sayad Lustay. Kung sakaling mag-resign po ngayon ang pinag-uusapan, mabuti po yung aking nililinaw para sa lubos nyo po pangunawa para hindi ho kayo mabiktima ng anumang fake news. Ano po ang masasabi nyo? Any reaction sa comment section, karapatan nyo pong magbigay ng anumang public opinion. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.